Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ang Panginoon, "Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sycamorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima sa inyo. Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, 'Halika at nang makakain ka na'? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, 'Ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko.' Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayun din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, sabihin ninyo, 'Kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-27 linggo ng karaniwang panahon. At nung nakalipas na linggo, tayo po ay pinaalalahanan na suriin ang ating pong pamumuhay, yung lifestyle natin, yung way of living natin, na maisip dinawa natin na kung ano ba ang kahantungan natin pagkatapos ng buhay dito sa mundong ito. Naalala niyo pa po ba ang kwento nung nakalipas na linggo? Nga. Tandaan niyo po, no? Ang salita ng Diyos, yan ang ating buhay. Yan ang ating pinananaligan. Ang salita ng Diyos, ang daan tungo sa kaligtasan. Kaya kapag di natin pinansin, pinakinggan ang salita ng Diyos, malamang sa malamang, hindi tayo makarating sa langit. Kaya nung nakalipas na linggo, yung kwento tungkol sa mayaman at kay Lazaro na mahirap, yung mayaman nang mamatay, napunta sa impyerno. Nung yung namatay ang mahirap, si Lazaro napunta sa langit. At nakita ng mayaman yung kahalagahan na dapat nakinig. Kaya nga nung naghihirap na sa impyerno, pinapakiusap niya kay Abraham, papuntahin si Lazaro doon sa bahay ng ama niya dahil meron pa siyang mga kapatid na namumuhay din sa makamundong pamamaraan. At sabi ni Abraham doon sa talinghaga na ibinigay ni Kristo, nasa kanila ang salita. Paniwalaan nila iyon, pakinggan nila iyon. Kaya kung di tayo makikinig, kung ano din ang kahantungan natin. Kaya yung mga alagad sa linggong ito, matapos marinig ang talinghagang ito, lumapit sila at sabi, "Panginoon, dagdagan mo po ang aming pananalig." Sabihin niyo nga po, pananalig. Ulit, pananalig. Yung pananalig o yung pananampalataya natin sa Diyos. Ibinigay na ito sa atin lahat, no? Nang tayo po ay binyagan, ibinigay itong pananalig na ito bilang isang biyaya sa atin. Pero sa tugon ni Jesus na sinabi niya, kahit maging sinlaki lang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig, magagawa mo ang lahat.
Walang imposible sa taong may pananalig. So, kung ang dalangin o hinihingi ng mga alagad, dagdagan mo po. No, sabi nila, dagdagan mo po. Para bang pwede sabihin, may pananalig ka na ba? Ilan? Parang gano'n, no? Ilan? So kung ilan, o ilan ang gusto mong idagdag? 10, 50, 100? Ulitin ko po, no? Ang sagot ni Jesus, kahit maging sinlaki lang ng butil. So ang pananalig pala, ang pananampalataya natin ay hindi binibilang, hindi sa bilang, hindi sa quantity. Ang pananalig natin dapat ay nandoon tinitingnan sa kung ano yung kalidad o yung quality na mayroon tayo. Kasi kung kakapiranggot, kasing laki ng butil, pero yung quality ng pananalig natin napakatibay, kaya natin pagalawin, palipati ng puno na matanim sa kung saan. Kung may pananalig tayong kasing laki man lang ng butil ng mustasa, hindi natin gagawin ang magnakaw. Bakit natututong magnakaw? Kasi natatakot maghirap, natatakot magutom. Iniisip natin na hindi naman nakikinig ang Diyos eh. Sa unang pagbasa, di ba, sa pahayag ni Propeta Habakuk, no? Sabi, isulat mo ito kasi yung mga tao nagrereklamo na. Hanggang kailan kami magtitiis sa hirap na ito? Hanggang kailan, Panginoon? Ang tugon ng Panginoon, ang mga hambog na yan, pagdating ng araw, may kalalagyan yan. Pero ang mga taong nanatiling matapat, may, para ang nasabi, ang taong matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Sabihin niyo nga ulit, pananalig. Ang paalala ni San Pablo sa ating lahat sa kanyang sulat kay Timoteo na tayo po ay manatili sa ating pananampalataya. Yung binigay na sa atin. Kung sinasabi ni Jesus, ito ay kasinlaki man lamang, kahit kasinlaki man lamang ng butil. So kung ito ay butil, kailangan itong pinagyayaman. Diba ang butil, dinidiligan, itinatanim nga sa lupa, ibinabaon sa lupa para mas mabuhay, para mas yumabong. So hindi porket nakatanggap tayo ng pananampalataya o ng pananalig na ito, wala na tayong gagawin. Kaya nga, magbabasa ka ng Biblia, magbasa ka ng mga katisismo, aralin mo ang mga turo ng simbahan. Yun, sapat yun para tayo po ay magkaroon ng matibay na pananalig na kahit anong mangyari, tumanda man tayo, hindi ka matatakot. Sa taong may pananalig na kasinlaki man lamang ng butil, kahit magkakanser ka, kahit magkasakit ka, hindi ka bibitaw sa Diyos. Kahit hindi natin naiintindihan o naunawaan ang mga nangyayari sa paligid natin, maging sa sarili natin, mananatili tayong nagtitiwala sa Diyos. Yan ang pananalig na kailangan magkaroon tayo. Para isang araw, o sakali na tayo po ay haharap na sa Diyos, malinaw sa atin, hindi tayo matatakot sa araw na iyon dahil kumpiyansa tayo, confident tayo na sa lahat ng paraan, nagkaroon man tayo ng pagdududa,
nagkaroon man tayo ng pag-aalinlangan, pero hindi tayo bumitaw sa Diyos. Amen. Thank you.